Sa modernong mundo na ating ginagalawan, meron pa ring mga bagay ang hindi natin kayang bigyang kahulugan, mga bagay na hinahanapan ng sagot kung paano nangyari at paano nagsimula. Paano ba nagsimulang tawaging Aqua ang bahaging lugar na ito? Tunghayan natin sa documentary vlog na ito at di umano'y pinalilibutan ito ng misteryo. Ang lugar na kung tawagin ay Aqua ay nasa lokasyon ng boundary ng Barangay Kasiligan at Barangay Panikihan. Tinawag itong Aqua dahil ang lugar na ito ay dating isang water refilling station na nagsupply ng malilinis na tubig sa bayan ng Pola, Socorro, maging hanggang Pinamalayan. Taong 2006, nang humagupit ang bagyong Kaloy, nasira ang nasabing istasyon, kaya natigil ang pagbibigay serbisyo nito. Pero kanino nga ba ang lupang kinatitirikan ng nasabing water station? Ito ay sa pagmamay-ari ng mag-asawang Ginoong Ambrosio Magsino at Ginang Ligaya Magsino. Isa rin sa kinatatakutan sa bahaging ito ay ang bahay sa tapat na ito. Bukod sa nag-iisa ang bahay at talagang nakakilabot at nakakatakot kung pagmamasdan lalo na sa gitna ng dilim. Isa sa mga tumira sa bahay na ito ay si Ginang Patricia Magsino Alejo at napangasawa niya ay nagngangalang Ginoong Francisco Alejo na isa sa mga may malalaking lupain sa Barangay Kasiligan at sa kasalukuyan ay nasa pamahala at tagapag-alaga ni Ginang Merlita de Mailig. Ang sukat lang naman ng lupaing ito ay 15.88 hektar. Tunay talagang napakalaki at napakalawak. August 11, 2020, nang hingan namin ng isang interview si Ginang Merlita de Mailig at pinaunlakan din naman kami. Sa lawak ng lupain ay talaga naman tunay na sagana sa punong kahoy at mga halaman. At meron tayong ilang mga katanungan na itatanong natin kay Ginang Merlita de Mailig. So, puntahan natin sa... Let's go! Hindi namin alam kung bakit naglalag ang aming video. Paano nyo po ito naaalagaan? Ay sa sobrang lawak po nito. Katulong ko yung aking mga anak. Tapos pinapatabasan ko yan. Nagagamasan ko. Hindi lahat ha. Pagka pinai-spray ko yung pangpatay ng damo. Yun. Tapos yun nga, katulong ko yung mga anak ko. Ano po yung nababalitaan nyo na may nagpapangsakay na nilalang sa bahaging ito? Sabi ng mga dumadaan dyan, yung mga tricycle, pinagkukwentuhan na pag daw dumadaan sila, bigla daw may sumasakay sa kanilang tricycle. Yun ay kwento lang naman nila. Pero sa akin, wala ako na nakikita na gano'n. Kasi kami dalawalaan dito ng aking manuga at yung dalawa kong apo. Wala ako nakikita. At inaantay ko rin yung siya ay lumabas kung meron man. Pero kung sa akin daang, wala ako nakikita na sumasakay. Pero yung ano po, yung mga dumadaan na Yung mga ibang dumadaan motor, nga, yung mga dumadaan yung dyan. nagbubusina po sa Bigla silang motor. pag dumaan biglang nagbubusina. Sabi nga yun daw nakikiraan. Kaya daw biglang bumubusina. Tapos pagka na gayon, biglang mabilis na yung takbo nila. Mabilis na po. Pagka sila Siyempre po, naririnig yung mga busina Oo, nila, naririnig may ingay po yun. Kaya pagka yun yung mabilis ng takbo, nakikiraan daw. Nakikiraan po. Ay, hindi naman po kayo na doon na istorbo kung baga ano po. Minsan lang yung din. iba nagsisigawan pa. Yung nagsisigawan ang Ayun. siguro dahil kaya nga nagsisigawan, natatakot. Siguro. Gumagawa po silang ingay kumbaga pang libang. Oo. Ang libang. Maingay, nakaka-istorbo yun. Lalo't may mga apo ko natutulog. May nararamdaman po ba kayong kakaiba dito sa bahay na ito? Nung unang ako di napunta dito at ako iniyayahang matulog, sinamahan. Hindi ako makatulog nga at dahil nga pinapakaramdaman ko parang takot ako. Na parang may lumalakad.
Pero nung nandyan ako, dyan ako nakatira, hindi na. Hindi ako nakakaramdam ng ganun dahil ako laging nandiyan dyan. Na, kahit alas 12 ng gabi ako nagigising, wala na ako nakikita. Kaya yung sabi-sabi nila na meron, ay wala akong nakikita na o nararamdaman man. Naantay ko nga na may makita ako para mapatunayan ko sa sarili ko na meron nga. Kumbaga sa iba po, yung sa... Gawa-gawa lang yan, yung konsakwan imagination lang nila. Malawak yung kaisipan nila eh. Kaya, Dahil pagka nag-umpisa sa isip na inilagay natin na meron niyang multo, edi yun nga ang papasok sa isip natin, ay matatakot. Pero sa akin, hindi ko tinatanim sa isip yun. at matagal na rin po naman natakay na. 7 taon na ako dito na, Dito po sa bahay na ito, 7 taon po. 7 taon na ako dito. Na lagi akong natulog ako dyan. Kahit ating gabi, nalabas ako ng bahay. Wala ako nakikita. Ano po ang inyong masasabi sa mga napaparaan sa tapat ng bahay na ito na kung minsan ay gumagawa ng ingay na kapag napatapat na rito yung mga bumubusina po? Yun nga. Siguro kaya ginagawa nila yun dahil alam nila na nakakatakot itong bahay na ito. Ay nakakabulaho po Oh, ba sa inyo? Ay talaga nakakabulahaw sila dahil yung mga tao natutulog na. O ay kumbaga mga alas 12 ng gabi, ganyan, dumadaan. May kasarapan po ng tulog. Oo, edi nabubulahaw na nga yung natutulog. Kaya kung minsan narinig na lang namin sa kabilisan ng may nag-chapter na pala. Dito po Oo, may nangyari na din eh. Paano po kasi siguro kapag maulan, tapos, Madulas, yun. yung iba lasing, Oo, tapos, yung kalimitay lasing. Nagsisigawan pa nga. Kaya nakaka-istorbo sila. Na sana naman hindi na ganun. Dahil ito naman bahay na ito, matanda nga siya, pero hindi naman totoong may multo dyan. Totoong matagal na, pero wala akong nakikitang multo. Yun lang. Huwag na silang matakot. sa ano lang po nila yun. Naisip lang nila na may nakakatakot. Dahil pagdaan po nila dito, ay iniisip agad nila, baka may ganun. Oo, kaya mabilis ang takbo nila dahil natatakot sila. Ay, huwag na, alisin na nila sa kanilang isip na dito sa lugar na ito ay talagang may white lady daw. Wala pa akong nakikitang white lady. Ay, 7 years po kayong andito, Oo, tapos 7 years wala na po. ako dito. Pero kahit minsan, inaantay kong makita yung white lady na yun. Guni-guni lang po nila yun. Oo, yun nga, guni-guni. Huwag na dito, huwag na. Sige po. Huwag na ang pinto. Bali, ito po yung kwarto na, Ito yung kwarto ng mga naliliit. tigpo ka na. Natutulugan niyo rin po ito, hindi? Dito ako natutulog. Dito. Dito po kayo natutulog? Ay, sino pinatutulog sa baba? Ay, di yung sila. Ay, dun sa kabilang kwarto po, wala. Wala naman. Parang bagay, ano lang po. Sa 7 taon niyo po dito, wala naman. Kaya dito, Sa pool, sa pool nung simula una. wala akong nararamdaman. Basta't ako natutulog ako, inantok na. Wala akong sarap matulog at malamig. Yun nga po. Wala na akong, basta, malamig. Yun ang ano nila. Bakit malamig? So, bali, ilang kwarto pala po ito? Dalawa lamang. Dalawa. Isa, dalawa. Diyan tumira yung matanda. Doon nga, may kwarto pa sa babae. Kaya nakakaano na puntahan kasi. Talagang nakakaano siya dahil doon namatay yung isa sa may-ari. Sige, baba na po tayo. Bali, ito po yung, yung opisina nila dati. Dati ito yung dito ginagawa. Dito yung nagre-refill ng tubig. Dito yung mga makina. And then yung mga galon na ginagamit nila. Diyan ginagawa. Nandito yung makina. Kaya lang, dahil ginaano na ng bagyo, ayan, nagtiba na. Simula 2000 po ito na simulang tinayo. Ito pong mismong water refill station Simula. po. Ay, bago pa,
lampas na ng 2,000. 2,000. So, ay, nung nangyaring, ano po, yung naging ganto na po yung, ano, Ay, naging yung bagyong Kaloy. simula po nung nagbagyong Kaloy. Mula noon, tinanggal na. Nung pagkatapos po ng bagyo na yun, hindi na po Hindi nabuo mismo ulit. Oo, inalis na. Saan po yun to kumukonek yung mga daluyan po ng tubig yung sa Pola? Oh, ito yung sila ang nag-deliver sa Pinamalayan doon kay sa yung Lambert doon ang pinakamalayan. Abot po hanggang Pinamalayan. Hanggang Pinamalayan, tapos yung sa Socorro, sila rin dyan. Pola, Socorro, Pinamalayan po. Ang abot. Malawak pala po talaga Oo. yung dati. Sila ang nag-deliver, meron pa nga silang sasakyan na gamit. Kaya po tinawag itong ako dahil nga po dito sa ano po Doon ito? sa talagang aqua. Aqua na po talaga. Oo, aqua 2,000 talaga ang aqua 2,000. Dahil Aqua i-search 2,000. mo, makikita mo yun. Meron pong Meron history sila yung sa pinaka Maynila. Ano mo yun, makikita mo. Kahit i-search mo, subukan mo i-search. Meron. Kumbaga dito po dati nakalagay yung mga Makina. yung makina. Dito po sa isa. Dito po. Diyan yung tambakan ng mga galon, mga ginagamit nila. Ay, masama na ngayon at nahiba. Diyan yung gripo. Yung para, yung mga dito. Diyan sila naghuhugas. Tapos nagre-refill. Simula lang po talaga nung ang bagyo nawala. Nawala yung pagsiservice nitong Oo, wala na. Diyan nga sila lumalabas at dumadaan. Ang dami dito ngayon. ito po, may gita pa po na dito ang isa. Pali dito sila dumadaan po kapag man ang tubig. At yung nag-deliver na binababa nila dito. Dito na ito. Ayan. Nakakahiya naman. So bali ano po ito? Ha? Bali ito po yung dito po mismong Dito gagaling ultimo yung tubig. Sa lugar na ito, na yan yung makina na pambatak ng tubig dahil yan ang pinakaano Nandyan yung pinakaano ng kuryente. Yung kuryente ang bumabatak sa pinatanggal niyo na po yung punta doon. Ayan po yung isa na yun. Ay, ito, tangki na. Ayan po yung mismong ano po. Hindi, tangki ito ng tubig na galing sa ulan. Galing sa ulan naman yun. Bali wala po yung connect dito Wala sa ditong connection. conductor. Dahil ito, ang tambakan ito doon, may siya, parang malaking, yung stainless baga na lalagyan. Yun. Doon po mismo nalagay. Tapos inaano lang ng kuryente, parang binabata ka muna doon Binabatak lang, tapos sa may kabila. tubo dyan na makaano. Marami sa ating ang mga naniniwala sa mga multo, kapre, aswang at iba pang mga elemento. Pero karamihan ay gawa na rin ng malilikot nating imahinasyon. Imahinasyong nabanggit ng iba at paniniwalaan ng nakarinig. Kaya binabalot ng pangamba at takot. Kung isa mang kababalaghan ang mga pangyayaring naranasan ng mga taong nakasaksi, maaring may ibig itong iparating. Kung ano man ito, wala pang makapagsasabi. Ikaw, anong kwentong aqua mo?